Alam niyo po ba mga kababayan, kanina po may lumabas pong balita na kung saan mga kababayan, ito pong si dating spokesperson, Harry Roque ay itinuturing na daw pong fugitive mga kababayan from justice ng Pasig City RTC mga kababayan. Ibig sabihin, itinuturing na po si Harry Roque na pugante. Ano po at nagtatago sa kamay ng batas. So ngayon mga kababayan, nung nakita natin na itong videong ito, may bigla pong lumabas na napakatinding balita. I think napanood nyo na doon sa ibang vlogger, pero may mga naghihintay po kasi ng reaction natin dito mga kababayan. So ngayon, pakinggan muna natin itong nakita po nating balita galing po sa UNTV News and Rescue or dito sa UNTV. So ito, i-play na po natin. Pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 ang musyon ng prosekusyon na kansilahin ang passport ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa hukuman, fugitive from justice si Roque. Paliwanag ng hukuman, sa kabila ng alam ni Roque na may kaso laban sa kanya sa Pilipinas, mas pinili nitong manatili sa ibang bansa kaysa harapin ito. Ang pagkansila... So sa madalit salita mga kababayan, kahit alam ni Harry Roque na may kaso po siya na qualified human trafficking, mas pinili po niyang magtago doon po sa The Hague mga kababayan at takasan po yung kanyang pananagutan dito. So kaya itinuturing daw po siya mga kababayan na pugante. So ngayon ituloy pa natin. Sa passport ni Roque ay dahil sa kinakaharap nitong kasong human trafficking. Bukod kay Roque, kasama sa kinansila ang passport ni Cassandra Leong at 3 iba pa. Ayon sa Department of Justice, kapag nasa ibang bansa ang mga akusado, limitado na lamang ang kanilang galaw. Maaari rin na Saka take note mga kababayan meron po lumabas na balita kanina na kung sino daw po ang makakapagturo ng impormasyon para mahuli etong si Cassandra Leong, pwede po kayo makatanggap ng reward na 1 million pesos mga kababayan. So dun sa may mga alam dyan o mga nagkukuble kay Cassandra Leong, panahon na po para isuko nyo sa kamay ng batas yang mga puganti po na yan. Port ang mga ito ng kinaroroonan nilang bansa. Ayon naman kay Roque, maghahain siya ng musyon upang bawiin ng hukuman ang desisyon nito. Paliwanag ng dating opisyal, nagkamali ang korte sa desisyon nito. Mayroon siyang 15 araw upang isumite ang kanyang motion. Ay, shoutout kay Ma'am Jikay siya, 6557. Opo, nakauwi na po ako sa aking hometown. Ay mga kababayan, eto, kung makikita ninyo, di ba nagyayabang-yabang si Roque kahapon? Kasi di ba nakansela nga yung passport niya. Ano yung sabi ni Roque? Hindi pa naman tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Meron pa akong 10 days para mag-apila, para mag-file ng motion for reconsideration patungkol dyan sa issue na yan. Eh di ba nung una sinasabi niya, ipapaubaya na daw po niya sa hukuman yung pagkansela nung passport po niya. So ngayon, nung nakansela yung passport niya mga kababayan, biglang na-alarma etong si Roque at nagpapaliwanag na sinasabi na meron pa daw po siyang 10 days. Hindi pa daw po final yung desisyon mga kababayan ng Pasig City RTC. Pero para sa akin, in my personal opinion mga kababayan, since kansilado na yung pasaporte ni Harry Roque, talagang malaki ang posibilidad na mapabalik na po siya ng Pilipinas. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. For reconsideration. Sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas, sampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at nang walang balidong dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Ayan, ngayon mga kababayan, ganito. May nakita po tayong dalawang balita kanina sa dalawang malaking tawag dito, news outlet na pages. Sabi po kasi mga kababayan dito ng DWAR Abante Radio o Abante Radio. Sabi po dito mga kababayan, eto daw, breaking news. Ayon sa source, nadampot na si dating presidential spokesperson Harry Roque at kasalukuyang nasa Schiphol Airport sa Amsterdam. Yun po yung sabi dito, Netherlands. So ngayon, naghanap pa tayo mga kababayan ng isa pang balita patungkol po dyan. At ito po yung nakita natin mga kababayan galing po dito sa Billionario News Channel 36 minutes ago. Kapo-post lamang po. Sabi dito mga kababayan, ito daw. Breaking.
former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested at a residence and is now being held at Schiphol Airport in Amsterdam, Netherlands. According to a source, Roque, a suspect in a qualified human trafficking cases link about po dito sa Pogo operation, is expected to be flown either to Vienna, Austria, where other asylum seeker have been brought or back to the Philippines to face charges, mga kababayan. So ibig sabihin, ito daw pong si Harry Roque, naaresto na daw, mga kababayan. Ano po, ibig sabihin, nakahuli na. Ngayon, mga kababayan, meron pong sagot dyan si Harry Roque, at ito po yung sagot niya dyan. Ito, yan. Meron sagot dyan. Meron sagot dyan, mga kababayan, si Harry Roque. Siyempre, sasagutin niya to eh. Kasi mga kababayan, pinapalabas po ni Harry Roque na fake news daw. Fake news daw, mga kababayan, yung balita na lumabas. Alam nyo naman, kapag kang nagbalita ay yung Bilyonaryo News Channel, talagang talagang malalim. Yung source po nila talagang magagaling. Yung mga insider ng mga yan. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, di ba, magbibigay lang ako ng mga batayan natin kung bakit natin nasabi na magagaling yung insider na mga yan. Di ba, nung kasalukuyan, sobrang init, nung issue ni Joel Villanueva, di ba, Billionaire News Channel yung nag-booking. Naglabas ng mga balita about po dito sa itinatago ni Joel Villanueva. Kaya nga unti-unti siyang na-link, mga kababayan, dun po sa maanumalyang flood control at mga kickback. So ngayon, mga kababayan, actually dalawang malaki na pages, mga kababayan, yung naglabas ng balita patungkol dyan. Yung Bilyonaryo News Channel at yung Abante Radio, na kung saan nga, mga kababayan, sinasabi nila na ito daw pong si Harry Roque ay nadali na. Ibig sabihin, nahuli yung bakla. Pasintabi, mga kababayan, doon sa mga kababayan po natin na LGBT, hindi po para sa inyo yon. Para po yun kay Harry Roque. Kasi, mga kababayan, kahapon, nagyayabang-yabang, pinapalabas na fake news. Itong lumabas na balita na kansilado na yung kanyang pasaporte, idinidepend pa na may 10 days pa daw. Tapos ngayon, pinapalabas na fake news, mga kababayan, ito pong balita na kumakalat na siya po ay naaresto na. So ngayon, kung titingnan po ninyo, may nakalagay dito, naglabas po siya ng ticket, boarding pass ata ito, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So yan, hinahanap natin yung kasi nakalagay lamang po dito yung seat number. Yung arrival niya, mga kababayan, 11:25. Tapos hinahanap natin yung date kasi wala nakalagay na date eh. Nakalagay dito 9:25. Pero wala naman nakalagay na date. Kayo ba, may nakikita ba kayo nakalagay na date? Kasi, mga kababayan, wala yung date nakalagay lang dito, arrival 11:25, seat number, mga kababayan, 25A, tapos yung oras, mga kababayan, ng pagsarado. Siguro nung tawag dito, nung papasukan niya, mga kababayan. Ano po kasi, 'di ba, pagka sinabing boarding, dapat na andudong ka na sa mismong on time o mas maaga pa dapat. So ito ata yung cut-off noon, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero wala pong nakalagay na date, mga kababayan eh. Walang nakalagay na date. So ngayon, ito yung sabi niya dito. Yan. Office of Attorney Harry Roque, November 25, 2025. There is no truth to the rumors that I have been arrested. I have scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25. Ito daw yung details, mga kababayan. Pero wala naman po nakalagay na date kung kailan po siya, mga kababayan. Kung ngayon siya umalis, mga kababayan, or kung ngayon yung flight po niya. Alam naman po natin, mga kababayan, na hindi lang naman si Harry Roque yung may hawak nito pong kanyang Facebook page, mga kababayan. Meron po siyang admin dyan na nagtatrabaho sa kanyang Facebook page. Kaya hindi natin alam kung yan ba ay diversionary tactic para hindi mapag-usapan yung di umano'y pagkaka-aresto dito po kay Harry Roque. Kaya ipinost po nila ito. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo,
Ako 100% o kaya ipagpalagay natin, bawasan natin ng konti, 90%. Tiwala ako mga kababayan dito po sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan kasi matitindi yung insider po nito. So ngayon, sinasabi po dito na naaresto si Akla. Naaresto mga kababayan si Akla. So sabi dito, no ba yan? Suspense ang pag-aresto sa lola nyong Malaperi. Kaya nga di ba? Kaya nga mga kababayan nadali si Akla, nabiso si Akla. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kagabi pa na once na matawag dito yung kanyang pasaporte ay makansila. Posible mga kababayan na mapabalik po yan ng Pilipinas. Posible na mapabalik ng Pilipinas si Akla at yung kanyang tilapia nangangatal-ngatal na. Kasi syempre mga kababayan, ang dami niyang sinabi na hindi magaganda laban po sa gobyerno. Ngayon, sisingilin na siya mga kababayan ng kanyang mga kasalanan. Alam naman po natin na hindi po biro yung kasong kakaharapin ni Harry Roque kasi qualified human trafficking po yan mga kababayan. Ang pagkakaalam ko po dyan, wala po yung piyansa. Di po ba? Wala pong piyansa mga kababayan, yung kaso na yan na haharapin ni Harry Roque. So ngayon, kung may katotohanan man itong balitang ito na naaresto na si Harry Roque, isang patunay lamang po ito mga kababayan na wala po talagang makakaligtas sa kamay po ng batas.